Hindi typographical yan. Sinadya talaga yan. Sinadya. She's a discredited member of Congress. Siya yung pinag-usap-usapan at pinuna at binanatan ng gusto ng mga netizens sa social media dahil isang ordinaryong guro nung isang makapasok sa Kongreso ay biglang lang nagpakita ng gila sa kanyang mga kayamanan. Hindi mo malaman kung saan ang galing. Mamahaling damit, mamahaling bag, sapatos, at kung ano-ano pa. Itong binabanggit mong kongresista na tumatakbo pa namang mayor, kawawa naman mga taga-Marikina. Ayusin yung mabuti kung sinong ilalagat nyo. Sapagkat yung kanyang unang-una, halatang-halata mo na pinagtatanggol niya ang mali. Sinasabi niya, ina-acknowledge niya, inaamin niya na may blanco. O finally, at least inaamin na may blanco. Dahil palaging tinatanggi ng presidente ng Senado na nagbubulag-bulagan. Tinanggi ng executive secretary na mali naman ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya yung rolled bill. Samantalang ang pinag-uusapan niya yung bicameral conference report. Ganon din ang presidente, Marcos Jr., pati si Presidente Duterte nagbibigay lang ng opinion sinasabi niya sinungaling. Itong si Teacher Stella, inamin niya na blanco. Kaya lang, meron daw kapangyarihan at tinutusan daw mga technical staff na ayusin o fill in the blanks dahil may mga typographical error. Anong kabalbalan yan na typographical error? 13 pahina ang blanco. 28 na items ang walang mga corresponding figures sa mga program at proyekto. Hindi typographical yan. Sinadya talaga yan. Sinadya. At kung yan si Teacher Stella ay kasama doon sa mga naglagay ng blankong yan, isama yan. Isama dapat yan sa demanda at dapat na ipakulong yung mga yan sapagkat ang ginagawa nila ay kinuha nila, inagaw nila ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang General Appropriations Bill bago ito padala sa Presidente. Yung mga inaprubahan ng dalawang sangay ng Congress, ang Senado at ang Kamara de Representante ay binago nila. Binago. Paano mo kaya sasabihin na yung pagbabagong yon ay hindi na ayon sa prosedimento sapagkat ilang tao lamang ang nagbago ng pinag-usapan at dinesisyonan ng dalawang sangay ng Kongreso. Kaya yung pong babaeng kongresistang yan, naku, tandaan nyo, hindi dapat nakakaupo yung mga ganyang tao na may kapangyarihan kapagkat nakasalalay dyan yung mga pera ng bayan na maaaring malustay kung ang mga tiwaling opisyales ang iluluklok natin sa kapangyarihan.